At meron sa mga tao na sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ala harf, sa letra. Yung harf, letra. Sa letra lamang. Okay, meron daw sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ala harf, sa letra lang. Pag tinanong mo, la ilaha illallah, nananampalataya sila kay Allah, pero hanggang salita lang. Okay? Fa in asabahu khairun, kapag may dumating sa kanila na maganda, biyaya, itamaan na bihi, sila ay napapanatag dito. Alhamdulillah. Talagang sabi ko na nga ba tama yung pinasok ko mananampalataya talaga ako. Kita mo, nagkaroon ako ng trabaho nung nag-Muslim ako. Nung hindi pa ako Muslim, wala akong trabaho. Nung nag-Muslim ako, nagkaroon ako ng trabaho. Talagang panatag ako dito. Nagkaroon ako ng asawa nung nag-Muslim ako. Subhanallah. Nung una, wala akong asawa. Kaso nung nag-Muslim ako, nagkaroon ako ng asawa. So tama, pananampalataya ako, panatag ako. Tingnan niyo yung kasunod ng aya. Wa in asabat fitnatun at kapag sila ay binigyan naman ng pagsubok, inqalaba ala wajhihi, kitang-kita mo yung pagkainis sa kanilang mga muka. Yung kawalan ng pananampalataya sa kanilang mga muka. Pag merong biyaya, okay. Sila? Mananampalataya. At kapag hindi naman, binigyan sila ng pagsubok, kitang-kita mo yung pagkainis sa kanilang mga muka. Khasirad dunya wal akhirah. Dhalika wal khusranul mubin. Na para bang binagsakan sila ng langit at ng lupa. Subhanallah. Bakit ako pa? Kung kailan ako nag-Muslim, kaya meron sa Fanar, sa totoo lang, at alam to ng mga nagsyahada po sa Fanar na nakasama po ako, o sa akin po nag-syahada, tinatanong ko po, bakit, ano yung purpose nila, bakit sila nagmu-Muslim, okay? Para may idea lang tayo. Meron ako nakausap, siguro isa sa inyo dito, sabi niya kasi, ayaw ko na ng pagsubok. Okay, gusto ko na sa Islam para mawala na yung pagsubok. Sabi ko, hindi po ganun. Kung pupasok po kayo sa Islam para mawala po yung pagsubok ninyo, hindi po Islam yung sagot. Bakit? Kasi kapag ka pumasok ka sa Islam, may pagsubok na ibibigay sa'yo. Kaya ito yung hindi naintindihan ng mga ilan. Kaya kapag ka dinatnan sila ng pagsubok, khasirad dunya, na para bang nawasak na yung dunya para sa kanila. Wala nang kwenta yung buhay. Sumusunod ako kay Allah. Kung kailan ako nanampalataya, yung iba nga kuffar kafir, hindi mananampalataya. Sila yung nagpupunyagi dito sa dunya. Sila yung nakikita natin na may mataas na posisyon, may magandang buhay, samantalang ako Muslim, nananampalataya kay Allah, ako yung nakakaranas ng hirap. Dhalika huwal khusranul mubin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung ganong pagtanggap sa pagsubok, yun yung pinakaluging tao. Okay? Nawasak yung dunya, yung pananampalataya niya dito sa dunya, pati yung akhirah niya nawala na. Bakit? Kasi hindi niya tinanggap yung pagsubok na dumating sa kanya. Okay? At sinabi pa ni Allah sa Quran, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Pakinggan po ninyo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa Surah Al-Ankabut, sinabi niya, ahasiban nas, inaakala ba ng mga tao na pagkatapos nilang manampalataya ay iiwanan na lang namin sila at hindi na namin sila susubukan? Ulitin natin. Inaakala ba ng mga tao, ng mga nag-Muslim, na nung sinabi nila, la ilaha illallah, nananampalataya na kami kay Allah, akala ba nila iiwanan na lang namin sila at hindi na namin sila susubukan? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sabi ni Allah, tunay na binigyan namin ng pagsubok yung mga nauna sa kanila. Sino yung mga nauna sa atin, mga kapatid sa Islam? Ayun, yung mga naunang mga Muslim, mga naunang nasyon. Binigyan din ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok. Hinto tayo dito. Ito yung minsan kung bakit bumibitaw sa pananampalataya yung ibang tao. Kasi pagka nagkaroon sila ng pagsubok, akala nila
sobrang api nila na sila lang yung binigyan ng pagsubok. Subhanallah. Nawalan ka ng trabaho, sobrang pagkainis mo, nangwengwestiyon ka na kay Allah, bumitaw ka sa sala, hindi mo matanggap eh. Nawalan ka ng trabaho. Subhanallah, ilan yung mga Muslim hindi bumibitaw sa sala na nawalan ng bahay, nasunugan, nawalan ng pamilya. Tapos ikaw nawalan ng trabaho, bumitaw ka sa pananampalataya. Kaya ang sinabi ni Allah, "Walaqad fatanna alladhina min qablihim." Tunay na sinubok namin yung mga nauna sa inyo. Para ano mga kapatid sa Islam? Para tignan natin. Biro mo yung mga propeta, sinubok ni Allah subhanahu wa ta'ala kung merong magrereklamo sa mga tao sila yon. Bakit? Ya Allah, kinuha mo kaming representante ng Islam dito sa mundo. Magdala ng mensahe ng Islam. Tapos kami yung sinubukan mo ng matindi. Kung merong magrereklamo, sila po yun mga kapatid sa Islam. Pero tinan mo, si Ayub, alayhi salam, sinubukan siya subhanallah, sinusubukan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinubukan siya ni Shaitan na iligaw at hindi talaga siya mailigaw. Hanggang sinubukan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakasakit sa kanyang balat. At ang sinasabi ng mga ilan ay halos maghiwalay yung laman sa buto. At nawala yung mga anak niya, namatay. Ilang years yun, kung di po ako nagkakamali, mga umabot ng 12 years or 13 years na ganun yung sitwasyon niya. Mabaho, subhanallah, iniiwasan ng tao, at ang natira lang sa kanya na nag-aasikaso sa kanyang asawa niya. Kahit yung asawa niya, subhanallah, sa sobrang tagal ng taon na ganun yung sitwasyon ni Prophet Ayub, alayhi salam, nagsabi sa kanya, hanggang kailan kasusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng ganito? So nakapagtanong na rin yung kanyang asawa. At anong sinabi ni Prophet Ayub? Sabi niya, ilang taon na tayo nabubuhay dito sa dunya? Sabi natin mga 60, 70, 80. Sabi niya, subhanallah, napakalaki ng biyayang ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kakaunti pa lang yung taon na sinusubok niya tayo. 13 years para kay Prophet Ayub, napakakaunti pa nito kaysa sa biyayang ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo, subhanallah, pag merong biyaya, ito yung binanggit ng ayat, tama, ito totoo eh. Pag merong biyaya, mananampalataya, sala, nagsasala, nagpa-fasting, pag nandyan na yung pagsubok, tanggal na ng hijab. Bumitaw na sa pananampalataya. Hindi na nagbabasa ng Quran, hindi na nag-fasting. Allahu musta'an. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Bakit daw sinusubukan ni Allah? Para ilantad ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino yung mga tapat sa kanilang pananampalataya, wala ya'lamanna al-kadhibin, at sino yung mga sinungaling o hindi tapat sa kanilang pananampalataya. Mga kapatid sa Islam, itong talatang ito, dahil sa talatang ito, nagpapatunay po ito na walang isa man sa atin na hindi ligtas sa pagsubok. Okay? Sapagkat sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi namin kayo iiwanan maliban na subukan namin kayo. At yung pagsubok mga kapatid sa Islam, hindi lang yung mga trahedya, sakuna, pagkamatay ng mga mahal natin sa buhay. Yung pagkakaroon natin ng biyaya, yan po ay pagsubok din na tinuturing sa Islam. Tingnan yung kagandahan ng Islam. Yung pagsubok at yung biyaya, hindi muna natin tinitignan na yan nga ay pagsubok o yan nga ay biyaya unless makita natin yung resulta. Ano po yung tinutukoy ko? Halimbawa, pagkakaroon ng sakit, pagkawala ng mahal natin sa buhay, pagkawala ng ari-arian natin, o matanggal tayo sa trabaho, ito ba ay biyaya o pagsubok? Pagsubok, tama po. Lahat. Walang magsasabing biyaya. Pero kung magkaroon ka ng sasakyan, matanggap ka sa magandang trabaho, magkaroon ka ng magandang pamilya, magkaroon ka ng malaking yaman dito sa mundo, wala magsasabing ito ay pagsubok. Lahat tayo magsasabi na ito ay biyaya. Kaya nga pag sinasabi natin, mashallah, yung isang brother o yung isang sister, napakalaki ng biyaya sa kanya ni Allah. Kasi bakit? Nakikita natin eh. Merong magandang bahay, may magandang sasakyan. Subhanallah. Titignan muna natin yung resulta.
bago nating sabihin tunay ngang pagsubok o tunay ngang biyaya. Halimbawa, yung isang tao, hindi siya nagsasala, hindi niya kinikilala si Allah, okay? Naging pabaya siya, o kaya hindi talaga siya mananampalataya. Noong nagkaroon siya ng sakit, pagsubok sa kanya yun. Pero noong nagkaroon siya ng sakit, naging dahilan yung pagkakaroon niya ng sakit para manumbalik siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para makilala niya si Allah, subhanallah, nagkaroon ako ng sakit. Nakaramdam siya ng sakit sa katawan niya, kailangan ko ng Diyos. Kailangan ko magsala. Balik hijab ako. Bakit? Nagkaroon ako ng karamdaman. Pakiramdam ko parang anytime babawian ako ng buhay. So, kailangan ko maging handa. So, yung pagkakaroon niya ng sakit, hindi po yun pagsubok sa kanya. Tinitignan po ng Islam na biyaya yun sa kanya. Allahu Akbar. Bakit? Naging dahilan kasi yung bagay na yun para mas lalo siyang mapalapit kay Allah. So kung yung pagsubok na dumating sa atin is naging dahilan para mapalapit tayo kay Allah, hindi po yan pagsubok mga kapatid sa Islam, bagkus yan po ay biyaya sa atin ni Allah. Pero yung biyaya na ibinigay sa atin ni Allah, naging dahilan yan para mapalayo tayo sa Kanya, hindi po yan tunay na biyaya. Yan po ay tunay na pagsubok sa atin. O ilan dito, nagsasala sa masjid, lakad pa. Humiling siya lagi kay Allah, di ba? Ya Allah, bigyan mo ako ng sasakyan. Ya Allah, service. No nagkaroon ng sasakyan, biyaya yun. Pagkakaroon ng sasakyan, hindi mo na makita sa masjid. O sa ibang masjid pala nagsasala. Okay lang yun kung sa ibang masjid nagsasala. Meron iba talaga hindi mo na nakita eh. Wala nang sala. Nabisi na. O naging dahilan yung pagkakaroon niya ng biyaya o ng pera, halimbawa, o ng sasakyan para malate siya sa sala o kaya hindi niya maalala si Allah. So yung biyaya sana, hindi yun biyaya para sa kanya. Yun po ay pagsubok. Yun ang tunay na pagsubok sa kanya. Bakit? Naging dahilan yun para mapalayo siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, number 1 po yan. Dito makikita ko sino yung tunay na nananampalataya kay Allah at yung hindi nananampalataya sa Kanya. Okay? So, wag na tayo magsalita na kami po ay nananampalataya. Ya Allah, tunay kaming nananampalataya. Bakit? Makikita naman yan kapag nasa oras na tayo ng pagsubok na ibinigay sa atin ni Allah. Ilalantad po talaga ni Allah kahit po hindi tayo magsalita. Ilang mga Muslim nagsabi na sila ay nananampalataya kay Allah at nung binigyan sila ng pagsubok, bumitaw sa pananampalataya. At ilan sa mga Muslim na inaakala natin na hindi nananampalataya kay Allah at nung binigyan sila ng pagsubok, naging matatag sila sa kanilang pananampalataya. So hindi po basihan yung mga dila o yung sinasabi natin kung tayo ba ay nananampalataya o hindi nananampalataya kay Allah. Pangalawa, yung pagsubok, kafaratu lidhunub o kafaratun lidhunub. Rawa at-Tirmidhi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'ah. So number 2 tayo. Yung number 2 daw ay ang wisdom, bakit nagpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagsubok sa kabila na tayo ay nananampalataya, sapagkat sa pamamagitan nito ay pinapatawad ni Allah yung ating mga kasalanan. Sino dito yung walang kasalanan? At marami tayong kasalanan na hindi natin nahihingi ng tawad kay Allah. Patawarin nawa ni Allah yung mga kasalanan na patawarin nawa ni Allah yung mga oras na hindi natin nahingi ng tawad yung mga kasalanan natin. Okay, pati yun, hinihingi natin ng tawad sa Kanya. Yung hindi natin pagbabalik loob sa Kanya. So, sa pamamagitan daw ng pagsubok, is pinapatawad ni Allah yung ating mga kasalanan. Sa isa pang hadith, sa kaulugan nito, na kahit yung matinik lang yung mananampalataya, yung isang Muslim, matinik lang siya, matusok lang siya, ay pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang mga kasalanan. So imagine, bawat hirap, bawat sakit na naranasan ng isang Muslim is kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Tusok lang.
Natusok ka lang. Pinatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kasalanan mo. Papaano pa kaya kung binigyan ka ng malaking pagsubok at nagtiis ka dun? Ano na lang yung ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala na biyaya o yung kapatawaran na ibibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Malaking pagsubok na lagpasan mo, malaking kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ibibigay sa iyo. So sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sinusubukan niya dito sa dunya para pagdating sa araw ng paghukom ng taong ito, haharap siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na wala na siyang kasalanan. Wala na siyang kasalanan, subhanallah. Haharap siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na wala na siyang kasalanan. At yun yung pinakamasayang pagkakataon mga kapatid sa Islam, pinakamasayang araw, yung humarap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na wala tayong mga kasalanan. Kaya naman, sa isang hadith, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nakapasok na yung mga taong naging matiisin sa kanilang mga pagsubok dito sa dunya, nakapasok na sa paraiso ni Allah, sasabihin ng mga tao na tinitignan sila habang pumapasok sa paraiso at nakita nila yung gantimpalang ibinigay sa kanila ni Allah, kapagkat iba po yung reward ng taong nagtiis at nakaranas ng maraming pagsubok kaysa dun sa taong hayahay yung buhay niya dito sa mundo. Iba po yung gantimpala na makukuha nila at iba yung estado yung makukuha niya sa paraiso ni Allah. Sasabihin nila pag nakita na nila yung reward ng mga taong matiisin sa mga pagsubok na binigay sa kanila ni Allah, subhanallah, sasabihin ng mga taong yun, kung alam lang namin na ganito yung biyaya, yung gantimpalang ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala, sana kami na lang yung kinakalay kay yung likod nung kami ay nabubuhay pa sa dunya. Merong mga Muslim, subhanallah, wallahi al-azim, binabalatan ng buhay dahil sa pananampalatayang Islam. Dahil sila yung mga Muslim, wala silang kasalanan, tinotorture sila. Bakit? Dahil sa pagpili nila ng Islam. Noong nakita na yung reward, na nakapasok na sila sa paraiso, sasabihin ng mga tao na nasa likuran nila, sana kami na lang yun, noong kami ay nandun pa sa dunya. Sana kami na lang yung sinusubukan. Sana kami na lang yung binalat, subhanallah. So again, pangalawa po, ang pagbibigay po sa atin ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala ay para patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ating mga kasalanan. At marami nagtatagumpay sa kapag ikaw ay sinubukan doon sa mga nakikita nating alam natin na pagsubok sa buhay. Sinubukan ka ng sakit, sinubukan ka ng trahedya, nawalan ka ng mahal sa buhay, nawalan ka ng tirahan, nawalan ka ng lahat ng mga negative na akala natin, marami po nagtatagumpay dyan para malagpasan nila yung pagsubok. At ang nakakatakot na pagsubok ay kapag sinubukan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kaginhawaan. Dito kakaunti yung nagtatagumpay. Sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakutan yung istidraj. Yung istidraj, ito yung pagbibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman sa isang tao hanggang makalimutan niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Nakalimutan niya na dahil doon sa yaman niya, sa posisyon niya. Nakalimutan niya na si Allah subhanahu wa ta'ala hanggang abutan siya ng kamatayan. Hanggang abutan siya ng kamatayan. Unlike po doon sa isang tao na binigyan ng mga pagsubok, na mga matitinding pagsubok dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, nasa dahil po doon sa pagsubok na ibinigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay pupunta siya ng araw ng paghukom na wala na po siyang mga kasalanan dala-dala. So sinabi ni sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na kapag merong gusto si Allah subhanahu wa ta'ala, idha aradallahu bi'abdi al-khair, kapag gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin niya khair, kabutihan, ajjala lahul uqubata fid dunya, ay pinaaaga niya yung mga pagsubok na nararanasan niya dito sa dunya. Okay? Kapag meron daw gusto na kabutihan si Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin, ay binibigyan niya ng pagsubok dito sa dunya. Sinabi pa sa isang hadith, idha ahabballahu abdan ibtalahu.
kapag merong minamahal si Allah subhanahu wa ta'ala na isang alipin, ay binibigyan niya ng pagsubok. So hindi sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala yung isang Muslim, binibigyan niya ng yaman, binibigyan niya ng magandang buhay, binibigyan niya ng mga gusto niya. Hindi. Ang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag merong minahal si Allah na isang Muslim, binibigyan niya ng pagsubok. Kaya kapag nakaranas tayo ng kahit katiting na pagsubok, mga kapatid sa Islam, palatandaan nyo ng pagmamahal sa atin ni Allah. Ilan sa mga sahaba, radiyallahu anhum, na hindi na umiiyak nung time na wala silang nararanasang mga pagsubok. Iniisip nila, mahal pa ba ako ni Allah? Mahal pa ba ako ni Allah? Kabaligtaran po na nangyayari dito sa panahon po natin ngayon, na kapag meron po tayong pagsubok, iniisip natin yung pagsubok is parusa po sa atin. Parusa po sa atin. So sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Kapag minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala yung isang alipin, ay binibigyan niya ito ng pagsubok. Ulitin ko yung hadith ha. "Idza aradallahu bi 'abdil khair", kapag gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin niya ng kabutihan, ay binibigyan niya ito ng pagsubok dito sa dunya. Okay? Pinaagan niya yung mga pagsubok na binibigay niya. "Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr", at kapag gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa isang alipin niya ng pinsala, sapagkat ayaw niya ng gabay. Okay, wag niyong isipin na si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin pinag-isipan si Allah subhanahu wa ta'ala na siya yung gumagawa ng masama doon sa alipin niya. Okay? Kasi bakit? Ayaw niya eh. At kapag meron siyang gusto, si Allah subhanahu wa ta'ala na pinsala doon sa isang alipin niya, ay pinananatili niya siya dito sa dunya, binibigay niya yung mga pangangailangan niya, hanggang tuluyan niya nang makalimutan si Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo po, take note nyo po, pagbibigay doon ng pagsubok na nararanasan natin, ito daw ay opportunity sa atin para magkaroon tayo ng gantimpala, para itaas yung antas natin sa paraiso. Okay, itaas yung antas natin sa paraiso. An Aishata radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajah. Okay? So sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang nararanasan yung isang mananampalataya na kahit yung binanggit natin kanina, kahit yung matusok lang siya ng isang tinik, maliban lamang na patawarin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, okay, sa kanya mga kasalanan, at iangat yung antas niya sa paraiso. Okay? So, sa Jannah, hindi lang po isa. Okay? Meron po yung mga antas. Meron yung mga palapag. At kapag, sabi natin, merong VIP. Meron dun yung para sa mga nagsasabar, mga nagtitiis. At kapag merong gusto si Allah subhanahu wa ta'ala na ilagay dun, halimbawa sa atin, gusto ni Allah, dahil nakikita yung puso natin eh. Alam niya, si Allah subhanahu wa ta'ala yung pumipili kung sino yung gusto niyang ilagay dun sa pinakamataas na antas ng paraiso. Kapag gusto ni Allah, nagustuhan ka niya, na ilagay dun, binibigyan niya ito ng pagsubok. Para saan? Para maabot mo yung antas na yon, mga kapatid sa Islam. Kasi bakit hindi free yung pagpasok sa Jannah? Hindi free. Na, okay, wala akong gagawin. Ya Allah, request ko, dyan ako sa paraiso. Hindi. Kapag ginusto ka ni Allah na mapunta doon, sa pinakamataas na antas ng paraiso, bibigyan ka niya ng pagsubok hanggang maabot mo yun. Hanggang maabot mo yun. Allahu Akbar. Pagmamahal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung makikita nyo po, mga kapatid sa Islam, meron dito Muslim, okay, 5 times a day, fasting, Ramadan, o kung sa sister, nag-hijab, lahat. Ginagawa niya, pinangangalagaan yung sarili niya, lahat. Pag-aaral, hindi niya iniiwanan, pero nakakaranas pa rin siya ng pagsubok. Nakakaranas pa rin siya ng pagsubok. Kahit anong gawin natin, magpataas tayo ng pananampalataya, meron tayong pagsubok. Sabi ko nga sa inyo, propeta na sinusubukan pa ni Allah. Bakit? Kasi gusto niyang iangat yung antas natin sa paraiso.
Kung nararamdaman mo na wala ka namang kasalanan, pero walang ganun ha, kasi lahat tayo may kasalanan eh. Kung nararamdaman mo, halimbawa lang, na wala ka ng kasalanan, nagtatanong ka, ba't ka sinusubukan? Kasi gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala itaas yung antas mo sa paraiso. Allahu Akbar. Gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala na iangat yung antas mo sa kanyang paraiso. Kaya po marami mga kapatid sa Islam, nananampalataya, masunurin kay Allah subhanahu wa ta'ala, at nakakaranas pa rin ng pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, al-ibtila'u fursatun litakfiri fil uyub. Uyubun nafs wa akhta. Al-marhalatu al-madiyah. Okay? Yung pang-apat ay yung mga pagsubok is nagiging dahilan po, wisdom yan, para tayo ay makapagmuni-muni doon sa ating mga ginagawa. Okay? Meron tayong mga ginagawang mali, hindi natin nakikita na mali, maliban na bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok dito. Ibig sabihin, yung pagbibigay po ng pagsubok is para magbigay po ng aral sa atin. Para po magbigay ng aral sa atin. Halimbawa, pagka binabagyo sa Pilipinas, subhanallah, at bumaha, nagulat sila, bakit yun, binaha, hindi naman dating buwabaha. Pero kung titignan po natin, nakita ng mga tao yung mga pagkakamali nila. Pagsubok yung bagyo pagsubok yung baha. Dahil dun sa pagsubok na yun, nakita nila yung pagkakamali nila. Bakit? Kinalbo nyo yung kagubatan. Winasak nyo yung mga bundok. Kaya ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, yung mga pagsubok, may aya, yung mga pagsubok na nararanasan nyo dahil sa kagagawan ng inyong mga kamay. Minsan yung mga pagsubok na dumating sa atin, dahil din sa kagagawan natin. Paano natin malalaman? Paano natin malalaman na may mali tayo? Pag nakita na natin yung pagsubok, pag dumating na sa ating pagsubok. Nung binaha sila, subhanallah, doon nila nakita dapat pala hindi natin pinutol yung puno. Dapat pala hindi natin binutas yung bundok para kumuha ng mga ginto. Pinutol nila yung puno para gawin nilang wala nang nagsasalo ng tubig. Kaya sila binaha. So marami pong ganyan. Na dahil sa mga kagagawan po ng ating mga kamay. Dahil sa kagagawan ng tao. Kaya nga, zahar al-fasad fil bahri wal bahar bima kasabat aydin nas. Sinabi nila sa Quran, nagkaroon ng fasad, ng kasiraan sa kalupaan at karagatan dahil din sa kagagawan ng kamay ng mga tao. Karagatan, hindi, ang daming biyaya na binigay ni Allah, nilalambat-lambat, yung mga tao tinamad Anong ginawa nila? Hindi na nila nilambat. Ang ginawa nila, nag-ano na lang ng dinamita. Anong ginawa? Bato na lang. Subhanallah. Okay, nakakuha sila ng maraming isda. After nun, ilang buwan, nagre-reklamo na sila. Wala na. Patay na yung sabog na yung mga corals. Wala na silang mahuli. Nagkaroon ngayon sila ng matinding pagsubok. Bakit taggutom? Wala na silang makuhang isda. Bakit po mga kapatid sa Islam? Yung pagsubok na nawala yung mga isda, nawala na silang makain, pinadala sa kanila ni Allah. Pinahintulot sa kanila ni Allah. Bakit? Para malaman mo na ikaw ay may mali. Magmuni-muni ka. May pagkakamali kayo. So kapag may pagsubok palang dumating sa atin, isipin mo lagi, subhanallah, Ya Allah, patawarin mo ako sa mga pagkukulang ko. Ya Allah, may mali ako. Hanapin mo yung mali mo. Subhanallah. Baka lumalabas-labas yung buhok mo. Hindi mo inaayos yung hijab mo. Ayusin mo yung hanapin mo yung mali mo. Baka lumalabas ka na may pabango ka. Na naaamoy ng mga hindi mo mahram. Tignan mo yung pagkakamali mo. Baka yun yung naging dahilan bakit ka binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok. So minsan, kapag meron tayong pagsubok, isa po yan na gustong ipaintindi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, hanapin nyo yung mali nyo. Hanapin nyo yung mali nyo. At bilang pagmamahal yun sa atin ni Allah, kasi nga kapag walang pagsubok na dumating sa atin, hindi natin makikita yung mali natin. Abutan tayo ng kamatayan, halimbawa, abutan tayo ng kamatayan, saan tayo pupulutin, mga kapatid sa Islam? Na hindi natin naitama yung mga mali nating nagawa. Okay?
So, ano po yan? Dars. Okay, al-bala'u darsun min durusit tauhid wal imani wat tawakkul. Yung pagsubok ay lesson sa atin dun sa tauhid natin. Okay, la ilaha illallah. Nagsasabi tayo, so lesson po yan, tsaka dun sa pananampalataya natin at yung pagtitiwala natin kay Allah. Yung pagtitiwala natin kay Allah. Tayo ba ay mga question mga kapatid sa Islam o ipapaubayan natin lahat kay Allah? At inshallah ipagpatuloy po natin maaari bukas yung mga hindi po natin natapos, okay? At marami pa pong iba. At kung may pagkakataon po tayo, pwede po tayo magsimula dun sa lecture po natin na sa Qadar. At para po malinaw po yung mga tanong po kanina. Ano po? So, barakallahu fikum. Kung may mga question po kayo, tanggapin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala yung ating pag-iibada. At itong pag-aaral ng Islam, obligado ito sa bawat mananampalatayang lalaki at babae. Isa po itong pagsamba. Kung ito ay gabi ng Laylatul Qadar, biidnillah, ay may susulat po sa atin na para tayo nag-aaral ng kanyang pananampalataya o tumutugon tayo ng obligasyon ni Allah subhanahu wa ta'ala na mas higit pa sa 1,000 buwan. Mas higit pa sa 83 years. So, kung meron po mga katanungan,